Hi mga inday, mga auntie, mga uncle. Good morning po sa inyong lahat. Good day po. Kamusta po kayo? It's another day and another blessed day mga inday, and another wonderful day. And today's video mga inday is mag-response lang po ako sa mga comment niyo kasi medyo natitrigger ako sa ibang comment. Kahit anong gawin ko, hindi talaga mawawala yung mga negativity sa mga tao mga inday. But anyway, I just want to answer the other questions na nagpapatrigger sa akin. But ngayon mga inday, it's my last day here in Coron. And I was so blessed and I was so happy na hit my goal that na-travel ko yung buong isla ng Palawan Island mga inday. Nag-start ako sa Puerto Princesa. Kasi yung plane ko is nasa Puerto Princesa, so nag-stay ako ng 5 days para libutin din yung Puerto Princesa. And after that, bumaba ako sa Balabac, pinakadulo ng Palawan mga inday, and nag-charity tayo doon, nag-tour, and thank you so much Manta Balabac for helping me and giving me a free tour sa Balabac mga inday. Ang napakaganda sa lahat ng isla na napuntahan ko na remote island. Ang Balabac po talaga, ang Unok Island ang pinaka the best sa akin kasi white sand, clean, sobrang ganda mga day. And then stranded ako doon ng ilang araw dahil sa Christina typhoon, and hopefully na nakabiyahe ako mga inday. And yung biyahe ko noon is very alarming kasi nag zero visibility yung dagat, at yung palang speedboat na nasakyan ko is takas lang daw, hindi alam ng Coast Guard. And butin lang mga inday, nakarating ako sa port of ano ba yung port nila doon, basta may port sila, nalimutan ko yung port nila doon mga inday. Basta nakarating ako na safe doon at bumiyahe ako sa Puerto Princesa, Aborlan. And I would like to say thank you so much kay Ohen family, my friend, na pinatuloy nila ako ng isang gabi doon kasi nga doon sana ako magpapalipas ng gabi or magpapalipas ng ilang araw hanggang mawala yung bagyo na yun. So just only stay there sa Aborlan for 1 day. And bubiyahe na ako, dumiretso ako ng El Nido. Tapos nag-stay ako ng ilang araw sa El Nido. At magkaroon din ako ng private tour kasi may company na kumuha sa akin to promote their company. And thank you so much for that. So kung gusto niyo pumunta ng El Nido mga inday, just message Take a Break Palawan kasi napaka smooth po ng transaction ni ma'am po dyan. So at after that, nagbuggy din po ako doon sa El Nido. Napakasaya, medyo costly siya pero it's very worth it mga inday. Kung gusto niyo, kung nagpunta na din kayo ng Palawan or sa El Nido, i-try nyo na lang itong buggy na adventure na ito mga inday. So napaka thrilling at saka napaka exciting gawin. After days ng El Nido is pumunta ako dito sa Coron, Palawan, at gusto ko sanang puntahan yung Linapacan Island at saka yung Culion mga inday, pero sabi nila walang regular boat na nagbabiyahe doon. So baka masak na naman ako ng ilang araw doon, so hindi na lang ako tumuloy mga inday. So dito na lang ako, buong isla ng Coron ay pinuntahan ko at nag-drive ako ng 2 oras para puntahan the other side of the island kasi ito palang Coron mga inday is consists of 2 municipalities, itong Coron at saka Busuanga. So kapag lumagpas ka sa borders nila sa Busuanga mga inday, another 200 environmental fee. Pero ako madiskarte man ako mga inday, puntahan na, may friend ako dito na nakamate ko din sa barko galing El Nido mga inday. So sabay kami para makapagtipid, 50-50 kami sa gas, sa motor at sa ibang mga expenses mga inday. Yun yung nakagandahan ko kapag nagta-travel ako alone. Tapos may mamimit ako mga friends. So hindi ko lang talaga solo yung bayarin. So maliles mga inday. Tapos paglagpas namin doon sa borders papuntang Busuanga, tinawag kami na magbayad ng environmental fee. Pagdating ko naman dito sa port nila sa Coron, another 200 environmental fee. Tapos paglalabas ka dito sa Coron papunta ka ng other isla is another 200 fee for environmental. At kapag nasa airport din kayo, papasok kayo dito sa Coron, another 200 environmental fee. So kasi tayo Pilipino, madiskarte, sinabi ko sa kanya na, "Sir,
kahit na local, taga Palawan ako, Puerto Princesa, magbabayad ba din ako ng environmental fee? O, sabi niya, hindi na po ma'am. O, so diba nakasave ako ng 200. So, pagdating namin doon sa Kalawit mga Inday, sa pinakadulo ng islang ito, gusto ko makita talaga yung mga giraffe, tapos yung mga zebra. So, ayun mga Inday, nagbayad kami ng 700 pesos, 50-50 kami doon sa private boat para kami makatawid doon sa kabilang isla. And doon, may sarili din silang truck na magdadala sa atin doon sa mga giraffe, sa mga animals, mga Inday, and 125 pesos. So, ayun, maganda siya mga Inday. At nagabihan kaming bumalik dito sa hostel, at yung motorcycle na narintahan namin is hindi maganda yung ilaw, kaya yung speed ko papunta doon is nasa 85, 90, 95 kanon. Ang lakas, ang bilis ko nagpatakbo mga Inday, pero okay naman yung daan. And then after that, pagkagabihan naman, kay dark naman siya mga Inday, so hindi ko na masyadong nakikita yung daan. So yung speed ko nasa 50, 45, minsan na nga ako umabot ng 60 kasi gabi na. So, yun, sa daan, tabi-tabi na lang may, kwento-kwento na lang kami sa isa't isa. Kasi, ang nakagustuhan ko kasi mga Inday, kapag may taga-ibang lahi akong nami-meet na nakakasama ko is, I can learn their culture, I can learn their government, I can learn kung ano man yung mga ginagawa nila doon sa country nila mga Inday. So, it's so different. Kaya, isa ito sa mga rason kung bakit ako nagsusolo travel. At saka ito na mga Inday, kung bakit ako natitrigger sa mga commenting nyo, it's because may nagsasabi sa inyo na kaya nga siya nagta-travel kasi nagta-target siya ng AFAM. Hello, kailan ko ba nagsabi na nananarget ako ng AFAM kaya ako nagta-travel alone? You're very mistake. Charot. Nagkakamali po kayo. Hindi po ako nagta-target ng AFAM. Yung sinashare ko lang po sa vlog ko or sa video ko is yung mga reality na nangyayari sa buhay ko while on the way of my travel. Yung nangyayari talaga. I'm not just making story. Kasi ayaw ko mga Inday, gusto kong i-share sa inyo kung nasaan man ako, anong pangyayari ng buhay ko. So, I'm not traveling just to get a fam or foreigner. Kasi, alam ko mga Inday, yung mga foreigner na nakikita ko dito, yung mga, ang tagal ng mga foreigner na nagbabiyahe. Naku, mga Day, okay yan, pang amigo-amigo, pero wag talaga kayo magpo-fall ng mga ganun. Kasi, ay nako, ayaw ko mga Inday. So, I want to clear this statement na I'm not looking for anyone. I'm not ready to fall. I'm not ready to be in a relationship. I want to focus and be happy. Na gusto kong puntahan muna yung mga lugar na alam ko na pagtanda ko is hindi ko na mapupuntahan, hanggang memories lang po ako. And mababalik-balikan ko yon at dala-dala ko yon forever in my life mga Day. O kung wala man akong Alzheimer pagtanda ko, maganda na rin yung may babalik-balikan ako mga Inday ba. So, yung mga foreigner na sinasabi nila na, kasi yung mga nakikita, nakatingin sa vlog ko sa YouTube, may mga kapitbahay din kami or taga sa amin mga Inday na nagpa-follow sa akin. So may nakasabi sa akin na nasaan na pala ngayon si Heart. Sabi naman ng kakilala ko nga andun. Tapos bigla nasabi nga, ay may iba na pala siyang lalaki, no? Foreigner din. Naghiwalay na pa sila yung Black American niya. Sabi ko, sinong kasama ko? Yung mga ina-upload ko naman sa video mga Inday is mga nakakasalamuha ko lang yun. But it doesn't mean na may relasyon ako sa kanila. No. I'm not traveling to find someone. I'm not traveling para makipag-date or makipagrelasyon. No, I'm traveling to make memories. I'm traveling to experience new thing in my life. I'm traveling because I want to get out of my comfort zone. So, ganun mga Inday ba? So, parang natitrigger lang po ako dahil afam lang daw yung nasa utak ko, afam lang daw yung ina-after ko. Hey, no! Kung afam lang, ang dami ko nang na-meet. Pero, ay nako mga Inday. But anyway, hindi ko talaga I can't please everyone. Pero kung yun yung akala nyo sa akin, then I can't do anything. And so I'm happy now. Nagagawa ko yung mga gusto kong gawin. I met friends. I learn from different cultures. I learn from different countries,
from different people, ganon mga inday, good or bad man, o diba, sinishare ko sa inyo. At may nagsasabi rin sa akin na wag ko nang balikan sa Eric, and I still don't know what would be my decisions regarding for Eric na isang buwan na lang mga inday, not even a month, andito na siya sa Philippines. So I don't know if I would like to see him or susundin ko siya sa airport. Naawa kasi ako mga inday kapag hindi ako magpakita, or ano, kasi sabi niya ako lang tayo yung pinuntahan niya dito and my family, kasi yung adopted family niya is wala na silang contact. So I still don't know mga inday, but for now I don't want to make myself na thinking about that things, kasi gusto ko munang mag-travel, gusto ko munang puntahan yung mga places. And finally mga inday, na-hit ko yung goal ko dito sa whole island of Palawan. Na-travel ko siya, and nagtatanong, may nag-chat po sa akin, nagtatanong kung magkano na yung nagastos ko. Honestly mga inday, I have allotted budget for my trip since last few months ago na nagstay ako sa bahay. So nagtatrabaho ako, I work at nagsasave ako mga inday, kasi plano ko talaga na mag-travel straight 2 months to 3 months mga inday. And hindi ko na sasabihin sa inyo yung magkano yung nagastos ko dito, the whole island of Palawan, kasi hindi ko na rin alam, kasi hindi ako nagsusulat ng mga expenses, kasi kapag nagsusulat ako ng expenses during on travel, parang nasa stress lang ako mga inday. So I have my budget, and hindi ko nalalagpasin. Kung mayroon pa akong budget, mag-travel pa rin ako, and I still have a little bit left. So planning ko mga inday, after dito sa Coron, magpapahinga na lang muna ako ng ilang days sa Cebu, and planong ko magpa-Boracay. Pupunta ako ng Boracay kasi it's been 7 years na hindi ako nakapag-Boracay mga inday. And those time na pumunta ako doon, I was teenager. Tapos sobrang dumi pa yung Boracay na yon, at hindi pa nalinisan, ang daming mga lumot, ang daming mga basura. So right now Boracay is #1 spot here in the Philippines for tourists, and alam ko na costly ang Boracay mga inday, but I still want to see and I still want to go. And I'm not yet totally sure if kung ano talaga yung decision ko, but for now I feel tired. Parang napagod ako mga inday sa straight na travel, kasi galing pa ako ng Siquijor. After Siquijor, nag-skydiving ako doon mga inday. After Siquijor, nag-Cebu ako. After Cebu, nag-Siargao ako. And after Siargao, Palawan, Puerto Princesa, Balabac, El Nido, San Vicente, and Coron. So I straight talaga akong nagbabiyahe mga inday, and as you can see in my panit now, lagom na kayo kumaday. Ang itim-itim ko na, sabi ng mga kapatid ko mga inday, pag uwi ko daw sa bahay, itim na daw ako. But anyway, hindi ko yan pinoproblema na maging itim ako. Importante, nakalikom ako ng mga bagong memories, new places. So ayun, thank you so much din sa inyo, dahil patuloy pa rin po kayong nanonood sa mga videos ko, sa mga experience ko. At sobrang na-excite po ako dito mga inday, kasi nung mga the other day po, nagkuha po ako ng private boat. And thank you so much po, kasi yun po yung nagkagandahan na kumuha kayo ng private boat, kasi hawak mo yung time mo, at napupuntahan ko yung mga isla na hindi masyadong pinupuntahan ng karamihan. So nagpunta ako sa Banwell Beach, ano po yung mga isla-isla dito mga inday, nakalimutan ko na, pero sinusunod ko lang yung mapa. And it's so beautiful, napaka-relaxing, napakaganda mga day. At aside from nung pumupunta kami sa mga isla, sa mga beaches, ang highlight ko doon is namimingwit ako. Syempre nakakuha ako ng mga isda, at yun din yung kinain ko. Yun yung hanggang ngayon mga inday, paalis na ako. Alao na yung pick up van ko papuntang airport, pero may isda pa rin ako dyan, pinaksiw ko. O diba, nakatipid ako ng ulam hindi na ako pa bibili-bili na sa ulam ng ulam sa labas, kasi mahal dito sa Corunday. Triple yung ano nila dito, yung sa ibang isla na pinupuntahan ko, 80 pesos, 60 pesos, kakain na ako ng isang kainan. Pero dito, mostly mga inday, kapag lalabas ako, naghahanap ako ng restaurant, usually magagastos ko 150 to 200 up mga inday yung magagastos ko. So, mahal dito sa Coron. But I already expected it na mahal dito mga inday. And how much more ipupunta ako ng Boracay, mas mahal doon sa Boracay. Hindi ko kasi matandaan yung presyo nung 2017 pa ako nagpunta sa Boracay mga inday, kasi matagal na, tapos teenager, tapos hindi ko pa sariling pera na ginamit ko doon. So parang
parang company or church outing lang yun mga Inday. So ngayon uubusin ko yung isda na nakain ko doon mga Inday para hindi siya masayang, and 1:30 ipipick up ako ng van dito papuntang airport, kasi yung airport going from here going to airport is nagko-consist siya ng 35 minutes. So gusto ko muna na while I'm waiting, hindi na ako magkarakara mga Inday ba, yung andyan na kasi ready na lahat yung gamit ko. Ayan, isang backpack, tapos isang shoulder bag, tapos sa airplane mga Inday, ito ko ipapasok ko na lang dito para hindi ako mag-overload kasi wala akong baggage. So thank you so much sa Happy Camper. Nagstay ako dito ng 1 week sa Coron, and I have so much amazing time here. With so many people, so much fun talking to people, be with people. So ayun mga Inday, see you in my next video, na sana samahan niyo ako pagpunta ng Boracay Island. Thank you so much guys, and God bless.